magulo ang ating gobyerno ngayon katulad nung sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. Parang pikon na pikon siya kasi nagdemanda. Vic Rodriguez, ano? Kung hindi ako nagkakamali. Yes, Attorney Vic opo, Rodriguez opo, at opo. si Congressman Ungab, yun, tama. Opo. Nga pala, Ito ay tungkol sa di umano'y blanco ng GAA. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Oh. Bago napikon si Mr. Marcos, sabi niya nung in-interview siya, pag tinatanong niya, paano pag pinigil ng Korte Suprema kasi may prayer for TRO yung petition ni Attorney Rodriguez at ni Congressman Ungab. Sabi niya, well, we will shut down the government. Sasara natin ang gobyerno. Di ba gusto naman nila yan? Yan ang gusto nila sa destabilization nila. Oh, grabe. Mr. President, hindi po kailangang mag-shut down ang gobyerno kahit magkaroon ng TRO laban sa present GAA. Kasi sa ilalim po ng saligang batas, kung if for any reason hindi mapatupad ang bagong budget, deemed reenacted, ibig sabihin parang ginawang batas ulit without any positive act on the part of either Congress or the Executive. Kasi ang gumagawa ng batas yung mga Kongreso, pinipirmahan ng Pangulo. Wala na pong gagawin by operation of law ay reenacted yung dating budget. Anong ibig sabihin? Yung pondo para sa lahat ng departamento ay gagamitin pa rin. Yung dating budget. Yung mga pangsweldo, gagamitin pa rin. And better yet, yung pagtanggal ng subsidy ng PhilHealth, hindi mawawala. Yung AKAP, mawawala. Yung mga questionable. Yun po ang mangyayari. Hindi po mag-grind to a halt. Hindi po titirik. Hindi po titigil ang gobyerno. Tuloy-tuloy po. Kung sino man pong nagpayo sa inyo na ituloy pa rin. Yung gobyerno ay titigil, magsha-shutdown, kutusan nyo po. Kasi mali po. Lumalabas pong hindi nyo alam ang workings ng government. My goodness. At hindi po porket kine-question po ang budget, destabilization na po yun. Sapagkat kaya nga tayo may Korte Suprema, checks and balance, ang abuso ng lehislatura, ang abuso ng ehekutiba, pwedeng idulog sa Korte Suprema kung may abuso nga, at ito ang gagawa ng paraan para matigil yung abuso. So, wag nyo pong mamasamain itong pagpunta ng ilang mga tao sa Korte Suprema kasi hindi lang naman po silang nakakapansin na may problema. Even si Frank Trilon, sinasabi niya, bagamat mahirap questionin, may problema yung budget. Ang dami pong nakakapansin. Si dating speaker, Pantaleon Alvarez, sinasabi niya, may problema. Talaga. Ito. Ngayon, nagalit si Pangulong Marcos. I did not see any blanks in the damned bill. Di ba sabi niya? Medyo nagmura pa, galit talaga pong wala kayong makikitang blanks doon sa enrolled bill, Mr. President. Kasi the damned problem is not in the damned enrolled bill. It is in the damned BICAM. It's in the damned technical working group. Na pagkagaling sa technical working group at may blanks ay niratify ng both chambers. At pagka-ratify, may technical working group na nag-fill up ng blanks bago dalhin sa inyo. Yun po ang issue, hindi naman na pumirma kayo in blank. Wala po nagsasabing pumirma kayo in blank. Di ba, pinagtatanggol po pa nga kayo, sabi ko, in fairness to the President, wala talaga siyang makikitang blank. Baka hindi lamang niya alam na finil upan at yung pag-fill up sa pakiwari ng iba ay unauthorized. So, undue delegation of legislative powers. Kasi from the BICAM, pag binalik po yan for ratification sa both houses, dapat po yan kumpleto. Hindi pwedeng may blank yan for ratification. You cannot ratify a carte blanche, a blank check.
Ako, attorney, pero parang ano na po ito ito po'y dumadami na ang problema natin. Siguro naman hindi naman, wala namang masamang intention si Pangulo. Oo. Maaaring down the line, yung sa baba niya, ay may mga something na hindi lang napapaliwanag Oo. ng maayos. Yun lang po yun. Hindi, yun lang nga. Kaya nga Opo. sinasabi ko baka hindi niya alam. Pero Opo. wag niyang i-dismiss outright Oo. na maaring may mali. Kaya nga sabi nung iba, wag mo munang pirmahan. Ang problema naman ay hindi lamang yung mga questionable provision na dapat mong i-veto. Opo, May yun. question din na blank. Ay, Ibalik mo muna sino or imbestigahan mo sino bang gumawa ng blank nito. Sino Opo. nag-fill up the blanks? Yan ba ay may authority o wala? Yun, tama. So yun ang ating problema. Maaring in the long run, Mr. President, ay ma-uphold yung budget. Maaari. Kasi anything can happen Opo. Kasi nga, being an enrolled bill, walang blanks. Ngunit, the question will persist. Oo. Unang-una, bakit ganyan ang budget mo? Bakit magulo? Oo. Bakit ang edukasyon ay mas mababa sa DPWH? Bakit puro flood control? Bakit may AKAP? Bakit ang daming unprogrammed? Hindi ba dapat guardian of the public purse ang lehislatura? Bakit ang luwag? Wala ng control ang spending, walang direksyon. Wala sa National Expenditure Program ng executive. Hindi nagkakatugma. Hinayjack. Nilakihan yung mga budget na sa tingin ng iba ay gagamitin sa politika dahil election year tung 2025. Yan ang mga kaduda-duda. At yan po, alam nyo, it may not be now. Sana makuha niyo yung lesson ni Pangulong Noynoy Aquino. Yung mga kakengko yan pong yan katulad kay Noynoy, dengbak siya. Pinakukulong yung mga kalaban at kay Presidente Arroyo sa 44. Malpak. Unang-unang araw pa lang, di ba, namatay na yung mga hostages sa Luneta. Yung mga ganun ba? No. Bago ayaw mag-apologize, naiipon po yan little by little, parang anay yan, Yung masakit. na undermine yung inyong legacy, which you should be thinking of. Kasi 3 taon na lang po kayo. Ang bilis po ng araw, Mr. President. And again, ako, loyalista ako. Again, Din kayo in all sincerity, sa buong katapatan at pagmamalasakit, you have been given 1 billion in one chance Ayun. na i-redeem yung legacy na 40 taon pong binabakbak ng mga dilawan na yung pangalang Marcos ay iangat. Yes. Sana po yung the remaining 3 years ay magawan pa po ng paraan.